Samantala, sa pagkakataon po ito, mga kabalitaktakan, kabalitaan, tayo po'y pinalad na makakausap ang mismong governor ng Kalinga Province na si Governor James Eduba. Governor Eduba, good morning po. Johnny Bañez, live na po tayo sa DWIZ, Hello Channel 23. Gov. Hello. Good morning. Good morning. Alright. Yes. Una-una sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon, Governor Eduba, na muli kayong makakapanayam kaugnay sa isa sa mga kontrobersyal na issue sa ating bansa. Ito po ay may kaugnayan sa medical cannabis. Una sa lahat, ano po ang reaksyon nyo, Governor Eduba? Kung narinig nyo na po na pumasa na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara yung panukalang batas sa paggamit sa medical cannabis. Governor. Hello. Before, good morning lahat sa mga listeners mo. Apa. Of course, it was just announced, and then if you happen to be monitoring this, we've been talagang sumusuporta po kami dito. So it's sana this is a good news sa amin finally na ito ay nasa third reading na. May initial na hindi kasi very detailed pa naman yung yung bill. Apo. So sana makita natin yun para talagang we can titingnan namin kung paano naman tayo maki-participate kung meron pa participation, meron pa tayong participation. Okay. Para naman may mai-contribute sana pa tayo para lalong mas mapaganda yung bill para sa mga tao dito sa amin. Alright. Bigyan ko po kayo ng idea, follow-up or update or details regarding dito po sa tinatawag na Medical Cannabis Act, Governor, with your indulgence. Ayon mismo kay Chairman Robert Ace Barbers ng House Committee on Dangerous Drugs, sa ilalim po ng panukala na medical cannabis, magkakaroon po ng pagtatatag ng tinatawag na Medical Cannabis Office. Na siya pong mangangasiwa ng pag-aangkat, pagtatanim, paggawa, pagtatago, distribution, at pagbebenta ng medical cannabis ng mga otorisadong health facilities. Sa ganito pong aspeto, mukhang malaki ang magagawa ng inyong lalawigan, Governor Eduba. Tama po ba? Yeah, kasi yung fear namin noon na purely importation na naman yung gagawin at kung ganun, syempre we are at a disadvantage naman dahil itong mga farmers natin dito, yung mga potential farmers natin dito, hindi na naman mapabibigyan ng potential na benefits. So with this na yun na nga pwedeng dito na sa Pilipinas angkatin yung itong cannabis. Magandang mensahe to sa mga potential farmers namin dito sa probinsya. Opo. Pero Gov, sorry for asking nagkaroon na po ba kayo ng tinatawag na yung pagkukumpara ng mga tinatawag na kush? Kasi pag tinawag na kush, high-grade marijuana po ito, di po ba, Gov? Yung po bang posibleng itanim ng inyong mga kababayan dyan sa Kalinga, pwede po ba natin i-match or may kumpara yung quality dyan sa mga local? Ito nga rin yung medyo hindi magandang news kasi we have been there is a group here who have been trying to do a research on this so that if we could actually really profile this cannabis here, the variety of cannabis here in the province of Kalinga, so that if it could be comparable or more mas maganda pa yung quality, di okay sana. Kaya lang, hanggang ngayon yung ina-applyan nitong mga grupo dito na mag-research. Iyon, hindi pa rin nasa PIDEA, ayaw magbigay.
ayaw magbigay ng ng permit permit or clearance para magsagawa kayo. Noon pa, we've been applying for this Kasi it has been Opo, yes. kasi Gov, hanggang ngayon, kahit pasado na itong Medical Cannabis Act, ikinukonsidered pa rin nasa listahan ng dangerous at illegal drugs ang marijuana. Tama po kayo dyan. Tama po kayo dyan. Iyon yun. Kaya yun yung rason daw na kung bakit ayaw magbigay ng yung permit. Opo. Yeah. And then actually, the province has been may ginawa na kaming executive order sa nandito, and we've already signed a MOU with Kalinga State University, St. Louis, and then with DOX and DOST na pinagkumpulo-kumpuni namin ito para yung gumawa ng grupo para to do a research. Kaya lang yun nga lang, hindi hanggang hindi talaga kami binigyan ng permit ng PTEA. Siguro, Gov, medyo ang maganda rito is more coordination siguro ito, and at the same time, hintayin lang muna siguro maging ganap ng batas itong Medical Cannabis Act para lahat po ng mga interesado, kagaya ng province ninyo, na talaga namang ayawan at hindi na mga magsasaka, may umuusbong na ganitong produkto, so might as well na kung magkakaroon na kayo ng clearance or permit, makita rin naman kung kakailanganin pang mag-import. Tama po ba, Gov? Yeah, tama po yun. Kasi actually, may mga research group din. And we came to know, nung gusto nila makipag-usap sa amin, it's parang pinupondohan naman itong mga pharmaceutical. Kasi parang din ina-anticipate din nila. Ang ayaw lang namin, gusto na namin sana yung research na gagawin din is that maiwan dito sa amin kasi may IPRA-law kasi dito. Yung IPRA-law dito, if you do some research or any development dito sa amin, you have to ask the consent of the people. Okay. And lahat ng result ng gagawin dapat i-share sa amin. I-share dito sa amin, ayaw nila, kaya sabi ko, hindi rin pwedeng ganon. So alam ko, ang dami pa rin mga research, mga and it's, they are big funded. Actually, may mga na dito, sinasabi na may inilaan na silang thousands of hectares para plantation. So, kaya lang, ang sabi ko, the same grade ba kaya ito, na dito sa amin kasi it's planted nasa high altitude. Saka yung malalamig na lugar. Oo. Yeah, yes. Opo. So, yun po, yung actually present ka na nangyayari. Gov, pasensya na ha, pero kailangan kong tanongin ito, pumasok lang sa isip ko na sa 2025 po ba, kayo pa rin ang tatakbo? Pang-ilang nyo na po ba? Pang-ilang term nyo na po ba? Pang second term po, sir. Of course. So may isa pa or dalawa pa? May dalawa pa, sir. Alright. Yes. Kasi kung bakit ko po na itanong, sorry with your indulgence, kasi kung halimbawang wag namang whatever, kung hindi na kayo kasi ang magiging governor, sa tingin niyo po ba yung susunod sa inyo, ganun din ang magiging pananaw sa Kalinga para sa issue ng medical cannabis? Hopefully, kasi dapat kung ang concern niya is itong kapakanan ng mga farmers namin and the potential that it can bring to the province and to the people, to the community. Alright. Dapat suporta sila dito. At binabanggit ko nga kahapon, kasama ko rito sa newsroom ng DWIZ, yung pong Apayao na pasama sa isang magandang grupo na pinarangalan internationally dahil po sa kalinisan at magandang mga lugar ng Apayao. Kayo po ba, Governor Eduba, nakahanda po ba kayo na ang Kalinga ay magkaroon ng marka at tatak dahil sa medical cannabis? Willing po ba kayong mangyari yun na maging tourist spot? Dahil kung halimbawa magiging batas na yung at legal na ang medical cannabis, okay ba sa inyo na maging tourist spot ang Kalinga at handa po ba ang lalawigan para sa ganitong mga pangyayari o senaryo, Governor? Yes, we are willing naman, sir, kasi it has been with us for how many years na
Actually, the community na kung saan ginogro ito, kung saan meron ito, they've been using this as a medicine talaga. And this it's their way of life naman. Kaya ang tinitingnan ko nga dito is personally sa lahat ng yung mga community dito, like for example doon sa one tribe na kung saan meron ito, sa lahat ata ng preso ng Luzon hanggang Manila merong nakakulong because of this marijuana. Okay. So pag naano to, mawawala tong stigma sa amin na dahil pag legal na to, syempre hopefully yun din isang sana meron doon sa batas kung anong mangyayari dito sa mga na preso because of this. All right. So at least ito pag legal na, hindi mawawala yung stigma sa amin na lahat ata ng may preso, meron kami kababayan. At dapat dyan. din siguro tiyakin Governor de Dubai na ito gagamitin lamang sa pang-medical na purpose and hindi for recreational. Yeah. Kasi kung tama yung pagkakaalala ko, sinasabi ng mga ninuno na yung mga matatapang na Indian daw bago lumaban sa mga cowboy noon talagang marijuana ang kanilang ginagamit pampatapang. Tapos itong panahon naman na ito, nung isang araw lang napanood ko, yung isang foreigner na may Alzheimer's, pinagamit po siya ng medical marijuana na wala po yung nginig niya, naging normal yung pagsasalita niya. So may mga maganda talagang epekto sa mga kung tamang gagamitin po ang medical cannabis. Purely for medical purposes dapat talaga to. Alright. Gov, nasa inyong pagkakataon, baka may karagdagang mensahe po kayo sa mga mambabatas natin, yung mga nasa medical field, at sa inyong mga kababayan dyan sa Kalinga. Go ahead, sir. Yeah, sir. Yeah, good morning and thank you for this opportunity. And sana itong talagang batas na to, this will really look into the interest ng mga local farmers natin kasi yun na naman talaga ang main purpose kung bakit kami sumusuporta dito. Because of the potential benefits that it will bring to our farmers. So sana yun yung titingnan ng mga mambabatas ngayon na nang gumagawa pa rin ng na hopefully maisama doon sa batas, sir. All right. With that, Governor, mananatili pong bukas ang programa at himpilang ito for updates sa inyong area kung sakasakali mo magkaroon ng update dyan. Maraming salamat, Governor. Good morning. Okay. Good morning also. Thank you. Thank you very much. Thank you. Yan po mga kabalitaan, kabalitaktakan, si Kalinga Province Governor James Eduba.